Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay ating i-analyze ang championship na naganap nitong nakaraang Tuesday lang, titled Tuesday na ating sinusubaybayan weekly. At nako grabe, tuwing Magnus Carlsen and Hikaru Nakamura, mamaw tong laban na to. Yan kagad yan. Marami tayong makakatas na lesson dito kaya tutukan nyo po hanggang huli mga kamatsas. Babaybayin natin at gigisahin natin ito. At bago natin i-analyze ay atin munang sagutan. Hindi pala, bibigay ko muna sa inyo tong puzzle na to. Kasi kahapon po nasagutan na natin yung puzzle. Ito yun, nasagutan na natin. Ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. Sa next upload natin, doon natin sasagutan ito. It's why to play mga kamatsas. Kaunting description lang. Laro ni Magnus Carlsen ito nung siya ay 13 years old pa lang. Sa ICC din. Kasi nga po, 1994, 1995, yan ang panimula ng ICC noon eh. Kauna-unahang nag-boom na online chess site to eh. Tapos, 13 years old pa lang si Magnus, nilalaro na o naglalaro na dito sa ICC. Ayan, ano kaya ang magandang ginawa dito ni Magnus? 13 years old pa lang siya. Paki-guess nyo po, lagay nyo sa comment section below ang inyong kasagutan. Okay po? And then mga kamatsas, ang ating raffle, sali na po kayo. Sagutan nyo lang po ang 3 missions. Tapusin nyo lang po yan. Dapat full bars. No? Yung ating weekly puzzle solver, duelist at bronze sa Puzzle Quest at upload nyo sa makikita nyong Google form registration link sa comment section below. And then may entry ka na. Sa Tuesday, next week, sa ICC live streaming natin, doon natin niraraffle pa unti-unti. Na training ka na, kumita pa. O sayang din po, 1,000 na jackpot, 500 ang second place, tapos 100 pesos. Ay nako. And last but not the least mga kamatsas, bukas na po ang ating Kamatsas Friday Night Online Tournament. Sali na po kayo mga kamatsas. Ang link ay nasa comment section below lang. 7 PM bukas Friday night ang ating bakbakan. Okay. Nag-E4 dito si Naka. Nag-C5 naman si Magnus. Sicilian, sinalubong. Okay, open Sicilian. Aba, talagang bakbakan ito. Sicilian to eh. Tinirahan ni Magnus ng legendary A6. Sicilian Najdorf at tinira naman ni Naka ang pinakamatandang ginagawa po against Sicilian Najdorf defense. Yung Bishop G5, yan ang matanda na talaga yan. Kauna-unahang panlaban yan dyan eh. Nag-F4 at nag-Queen B6. Ayun. Ito yung tinatawag na poison pawn mga kamatsas. Ayan yung ina-attack yung pawn sa B2, poison pawn. Pinapakain talaga yan eh. Ayan Queen D2. Ayun, kinagat ni Magnus ang poison. Pero ang tanong, siya ba ay makakasurvive sa poison na yan? Meron na ba siyang antidote para labanan ang poison? Tingnan natin. Nag-Bishop E2, Knight C6. At kinain, kain, at nag-castling. Bakit nga ba pinapa-poison yung pawn B2 mga kamatsas? Kasi po yan ay nakakapagbigay ng malakas na atake sa puti. Maraming kapalit yan, nabubuksan ng B-file, etc. Marami pong mabibitawang pressure. Yun nga lang, kapag handa dito ang black, yun nga lang, medyo challenging din sa puti, no? Nag-F5 po dito. Ayaw na kagad patahimikin ni Naka. Binomba na niya kagad. Kinain lang po ni Magnus. At yan ang lumalabas na novelty. Good novelty. Kung titignan nyo po sa computer engine, number 1 ang tirang ito. Kasi ang mga naitira na dito ay may nag-castling na at meron na pong tumakbo yung queen. Pin lang. Yan ang mga naganap na. Pero itong e takes F5, ngayon pa lang, tira ng computer stockfish, yan pa ang nakita ni Magnus. Number 1, good novelty. Lalabas. Kinain. Kinaslingan lang. At nag-Bishop E3. Umatras. Bakit umatras? Okay. May ganong idea. Rook, B3. May nakikita akong ganon. Tapos sundot ng Bishop. Mga ganong sundot, Nag-D5 lang. Rook B3 na, Queen A5, at nag-King H1. Dito po kasi mga kamatsas, parang ang daling makita at, kulong ang Queen. Merong kasing Bishop C5. Check. Hindi po makukulong. Kain, ayun, King H1, hindi makukulong. Okay ang black dyan. Check. Okay? Check. Ayan, so balik tayo. Kaya, nag-King H1 muna dito si Naka para pagtira ng Bishop B6 talagang kulong yan. Pero niremedyohan kagad ni Magnus. Hindi pwede mag-Bishop B6 unang-una, wala nang disconnected na yung tore, kakainin lang ng buo yan.
At nag-A3, paalis, kinain, kain, takes. In-endgame. Rook E8 para hindi makapture yung pawn kasi nagbabantayan, hanging ang bishop at nag-bishop D1. Inalis muna kasi dalawa pong nakatuhog yan. Ang ginawang munang remedyo, inalis muna yung bishop. Nag-bishop D7, ayun na, dinipensahan na. At nag-bishop G1. Okay, bakit naman higang-higa yung bishop dito na ginawa ni Naka? Ano? Knight E4, pumasok na. Rook E3, Knight D2, Rook E1, capture. Ayun, yun nga lang. Oo nga, no? Bitin na nga pala. Ay, nako. Bishop pair dito si Naka pero bakit parang walang magawa ang pagka-bishop pair niya at lamang na ng isang pawn si Magnus. Grabe talagang Magnus talaga ito, no? Palus talaga. Madulas. Ang hirap mahuli. Knight C4, tineret ang pawn, nag-rook C7, kumounter. Rook C8, sinalubong lang. Check. Kinain, kain, at nag-bishop C5, dinipensahan ang pawn. Nag-bishop F5, bishop E2, okay. Kinain, kain. Kaya sinadya ni Naka na ganito, na kung tutuusin ay 2 pawns up dito ang black. Pero opposite colored bishop, malaki pa rin po ang chances na ito ay matabla. Opposite colored eh. Ayun, nag-king G1. Okay, so wala pang worries dito si Naka na i-push yung pawn kasi may bishop D4 lang siya. Makukuha lang yung pawn. Nag F6 para padadaanin na yung king paunti-unti. King F2. Bishop E4 para di mo na makaalis yung king at may maiiwang pawn. Nag-bishop D4 muna. King F7 na. Bishop C3, G5, G3. Ayun, tinulak na para hindi na po nakatama dyan sa pana ng light square bishop. At nag-king E6, King E3, dinikitan. Nag-bishop D3, okay, para suportado naman talaga. And nag-bishop B2, waiting lang si Naka. Ano bang gagawin mo? Magnus, parang ganon. Nag-F5, nag-bishop C3, ayun, waiting na lang siya. H5, bishop B2, bishop E4, bishop C3, bishop D5, bishop A5. Ano naman kaya ang nai-imagine ni Magnus kung papaano niyang mapipilit ito? Check. Ay, grabe. Yun lang nag-sacrifice. Naku po. Kinain. Push! Nakakabilib na naman itong endgame na to. Nakakabilib na naman. Grabe talaga mga ideas. Bishop E1. Nag-king F5 muna. Grabing endgame ito. Mapipilit pa kaya to? Bishop G3. Nag-C5. Bishop E1. C3. Kinain. H4 tawid. Nag-king F2. Ayun. Teka muna ha. Ang galing ng endgame oh. Opposite colored bishop. Kasi pagka gumanito mga kamatsas, bishop E1, mag-G3 kasi. Kapag kinain, may ganon. Ayun oh. Ay, nako, grabe. Unstoppable. Wala na, di naman maka-king F3 kasi nababantayan ng bishop ang light squares eh. Grabe, galing. Kaya gumanito, king F2, binigay na lang to. Kinain nga. Check. Bishop D2, check. King F5. Gumanon. Ha? Bakit pinakain ng bishop? Gumanon lang? Eh di kinain. Baka dito yan. Baka dito pupunta yan sa H6. Baka dyan pupunta yan. Na mouse slip pumunta dito. Magaling na si Magnus, swerte pa. Swerte pa oh. Eh di kinain lang. Grabe, rating nila oh, 3404. Number 1 sa rating si Nakamura eh. Sa chess.com, 3404. 3352 lang si Magnus. Ayun. Oh, late reaction ng ating evaluation bara, biglang gumanon. Pagkain doon, nag-resign na. Na mouse slip dito si Naka. Pero pag-aralan lang natin ng konti mga kamatsas, ano, kahit naman hindi siguro ma-mouse slip eh. Tingin ko, alimbawa kung mag-bishop H6 doon, mag-G3 lang. Hanip talaga oh. Kain, sabay mag-H3 lang. Pag nag-king G1, bishop E6, ayun, para protected na yun. Tapos, lalapit na po yung king dito, ipagtutulak-tulak na yan po na yan. Walang magagawa yung dark square bishop na nagbabantay. Talo na rin talaga. Grabe, no?
Mamaw talaga si Magnus pagdating sa endgame. Ang galing talaga. Ayan, at ang nag-champion dito walang iba kung hindi si Magnus dito sa week na to ng Title Tuesday. Grabe, linggo-linggo lang talaga. Namimitas lang ng $1,000 si Magnus. Oh. Namimitas pang burger. Grabe, ang tindi. Linggo-linggo, no? Title Tuesday lang, sold na siya eh. Grabe talaga, di nawawala sa top 3 si Magnus. Ano? Laging kumikita dito sa chess.com. Okay mga kamatsas, muli po paalala po, bukas na ang ating Kamatsas Friday night. Sana makasali po kayo sa 6th edition na ng ating online tournament. And then, ongoing po ang registration ng ating Kamatsas 18th edition year-end tournament. Mag-a-update po kami, no, kung puno na yung slot kasi mabilis lang mapuno ang slot. This time po kasi, ni-required namin ang players na makabili po ng t-shirt. Worth 350 po yon, pero binagsak po namin yung wala kaming magigain doon. 270 lang. Kasama po yun sa registration. Pero free na po ang food, free registration, yung uniform lang po ang bibilin para pagdating sa documentation, sa video, sa photoshoots, ay maganda po yung kalalabasan kasi naka-uniform lahat. Okay, and then saan man kayo pumunta, suot nyo yung damit ng Kamatsas, di ba? Kamatsas. So, kahit sang tournament, makikita yon. Napakaganda po ng design. To finalize pa rin po ang venue kasi talagang pahirapan po maghanap ng venue, especially ngayong December. Halos naka-close na lahat ng mga bookings ng venue. Pero meron tayo at meron yan, mga Kamatsas. Wait lang po kayo. Around Cavite and Metro Manila lang naman ang tinitignan naming venues dyan na paggaganapan ng ating Kamatsas year-end tournament. Okay po? So sana po ay makapunta kayo. May mga exciting raffles tayo doon. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.